Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mahalagang balita ang ating nakalap ngayong araw mula sa Senado. Ipinagbigay alam ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na isinumite na niya ang mga ebidensya ng di umano'y katiwalian na kinakasangkutan ng kasalukuyang Pangulong si President Kuting ng Norte Jr. at House Speaker Representative Martin Tambalos Los Romualdez. Ayon sa mga ulat, ang mga dokumentong ito ay magsisilbing batayan sa mga isinasagawang investigasyon ng mga senador kaugnay sa aligasyong ito. Ayon kay Duterte, ang mga ebidensya ay mula sa mga reliable sources at mga dokumentong may kinalaman sa mga transaksyon na kinakasangkutan ng dalawang mataas na opisyal ng gobyerno. Hindi rin tinukoy ni Duterte ang mga detalye ng mga ebidensya, ngunit tiniyak niya na ito ay magsisilbing pansuporta sa mga paratang ng katiwalian laban kay Marcos at Romualdez. Aniya, ang mga dokumento ay magsisilbing hakbang upang mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa anumang uri ng iligal na gawain. Sinabi naman ni Senate President Mig Zubiri na magiging maigpit ang investigasyon na isinasagawa ng Senado. Ang Senado ay hindi magdadalawang isip na magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga ebidensyang isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Tungkulin ng Senado na tiyakin na ang ating mga leader ay sumusunod sa batas at hindi gumagamit ng posisyon para sa pansariling kapakinabangan. Sa kabilang banda, ipinahayag naman ni Speaker Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga paratang ng katiwalian. Ayon sa kanya, ang mga akusasyon ay walang basihan at layunin lamang na sirain ang kanyang pangalan at ang kredibilidad ng kasalukuyang administrasyon. Wala akong ginagawang iligal. Aniya, ang mga paratang na ito ay walang katotohanan at ako ay handang harapin ang anumang investigasyon. Dahil dito, inaasahan na magiging masalimuot ang mga susunod na araw para sa mga nabanggit na opisyal. Ang mga mambabatas at mga political analysts ay nagsasabing ang isinasagawang investigasyon ay magdudulot ng matinding tensyon sa gobyerno, lalo na sa pagitan ng mga kaalyado at mga kritiko ng Administrasyong Marcos. Ang mga hakbang na ito ay maaaring magbukas ng mas malalim na usapin hinggil sa transparency at accountability sa gobyerno. Patuloy na binabantayan ng buong bansa ang magiging resulta ng mga investigasyon na ito, habang ang mga kritiko ay nananawagan ng agarang aksyon. Ang mga taga-suporta naman ng administrasyon ay nag-aalok ng depensa para kay Marcos at Romualdez. Tinututukan natin ang mga susunod na pangyayari at ang magiging epekto nito sa political na klima ng bansa. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kung ang mga drug lord nakakatakbo pa sa opisina, sa public office, 'di ba? Paano mo maano mo diyan? Anong mapapala mo? Pambihirang buhay 'to. Ganyan tayo sa Pilipinas eh, 'di ba? Alam mo, kaya ako sabi ko nga sa inyo, isang bagay na gustong-gusto ko kay Pastor Kibuloy. Sabi ko nga sa isa kong video. Alam mo, kasi may mga nagtatanong sa akin, sabi sa akin bakit mo ba kasi kinakampihan siyang Pastor Kibuloy? Iba tayo ng paniniwala diyan, iba ang paniniwala. Alam mo, hindi naman po natin gusto si Pastor Kibuloy maging senador para po siya maging pastor sa Senate. Hindi po binoboto yung pastor. Sa madaling salita magkakaiba ho kami ng paniniwala. Iba ho, hanggang ngayon hindi ako membro ng KOJC, and I still believe on what my faith, yung sinasabi ng aking pananampalataya. At magkaiba ho yun kay Pastor Kibuloy at sa KOJC. Wala akong kinaugnayan ang relihiyon, paniniwala, theology ng aking pagsuporta kay Pastor Kibuloy. Sinusuportahan ko si Pastor Kibuloy, it's because of what he did. Past tense. Di ba? What he did and what he is planning to do. Isang bagay ang nakita kong nangyari sa KOJC. Sabi ko nga sa inyo, Japan in the Philippines na walang aircon. Yun lang ang pinagkaiba. Sa kalinisan, sa kagandahan, sa peaceful, KOJC ay parang Japan. Hindi lang malamig. Siguro, someday, lagyan niya na yung buong aircon yung KOJC. Pero pag pumunta kayo sa Prayer Mountain, yun, malamig na. O, di ba? Pero ganun ka-peaceful. Bakit to niya nagawa na ganun? At bakit ganun kalinis? Kasi nga sa tamang pamamalakad. At ang sabi nga niya, kay Bongbong Marcos nung panahon na nangangampanya pa lang si Bongbong Marcos, ganito pag walang korap. Ganito kaganda.
Kaya nga nung one time, before pa siya lumabas yung kanyang warrant, namit po natin siya. Alam mo, isa yan sa mga natanong ng isa sa mga vlogger. Sabi, paano kung sakasakaling maging presidente ka? Ano sa tingin mo ang magandang solusyon, mga unang hakbang? Alam mo, sabi niya, bitayin ang mga korap in public para hindi tularan. Sabi ko, ito ang taong... alam mo, syempre sa thinking ko nung that time na yun, ako, may patay tayo dyan. Si Duterte nga gusto lang bitayin. Eto, gustong bitayin in public. It might sound medyo far from possibility, di ba? Mukhang imposible. Pero at least, we have that kind of thinking. Kasi etong bansa natin, ang bansang Pilipinas, it's no longer normal. The Philippines is a very, very abnormal in terms of crime, in terms of corruption. Sobrang abnormal na. Alam mo kung bakit abnormal na? Kasi yung abnormal nagiging normal. Ano ibig ko sabihin? Normal ba ang tumatakbo ang mga drug lords? Paano nangyari naging normal yun? So, ibig sabihin, tayo hindi umiimik, tayo mga Pilipino. Hindi na tayo nagagalit na may mga drug lord na tumatakbong pagka opisyal ng Pilipinas. Ano to? Ganun na tayo kamanhid. Tingnan nyo mga adik, nag-YouTube, pinopost pa, proud pa. Oh, di ba? Pinopost pa sa social media tapos tayo parang normal lang sa atin. Gago ba tayo? Subukan yung gawin sa ibang bansa yan. Subukan yung gawin dito sa Japan yan. Eto ganito. Meron akong mga kaibigang boss dito, mga sacho, may mga kaibigan akong mga negosyante. Tapos may tinanungan ako doon tungkol sa mga pabango kasi bumili ako ng favorite kong pabango. Yung Isimiyaki. Japan kasi yun, Japan. Ganda nun. Tapos nagpunta ako doon sa isang parang public market nila. May nakita ako doon Isimiyaki. Tapos medyo mura-mura ng konti compare mo sa Donkey o doon sa iba pang mga mall. Tapos tinanong ko kung tunay ba to o ano. Medyo na-offend siya. Kasi nga po, in-explain niya, hindi worth it magbenta dito ng peke. Kasi wala pang isang linggo pag nagbenta ka ng peke, siguradong huli ka at ang laki ng fine at ang laki ng haba ng imprisonment. Ganun sa kanila. Kaya takot magbenta. Ayun mo yun, magbebenta ka ng peke tapos kikita ka dahil nga peke. Diba? Kasi pagka peke, mas malaki ang tubo mo, bebenta mo ng parang tunay. Talagang ang laki ng penalty. Tapos kulong ka pa. Sa atin, we consider that as normal. That's ganun tayo ka-abnormal na bansa. Normal sa atin ang bumili ng peke. Walang biro. Kaya nga dito, ang prinsipyo ko, ito alam biro to sa Japan, di ba maraming tao, maraming klase ng tao na gustong-gustong bumibili ng branded. Di ba? Ako hindi Ayoko. Alam mo kung bakit? Bibili ka ng branded dito, dalhin mo, susuot mo sa Pilipinas. Pag uwi mo, puro peke. Hindi mo na alam kung sino branded, sino hindi. Sino yung totoo, sino yung original, o sino yung peke lang. Diba? Yung mukha nga ng kongresista, nagiging peke Puro botox You understand? Ganun na po tayo kalala. Hindi ko ikinikwento ito dahil lang inaangat ko ang Japan, binababa ko Pilipinas. Hindi. Kinikwento ko ito, ibig sabihin, ganun na po tayo kalala. Hindi na natin alam, hindi na tayo pumapalag, hindi na ho tayo nagkokomento sa maling nangyayari sa Pilipinas. What do you expect? Diba? Di, bantakin mo, adik, drug lord, tumatakbo pa. Diba? Ganun na po tayo. Kaya nga, nung napakinggan ko si Pastor Kibuloy dun sa kanyang mga nais gawin, yes, it is far from possibility and it is a little bit radical. Ika nga, radical, patayin sa gitna ng publiko yung corrupt. Alam mo yun, yes, medyo parang mahihirapan pero we need that kind of thinking, yung radical mag-isip. Hindi ka, alam mo yun, hindi tayo pwede doon sa okay lang yan, chill lang tayo, Brad.
Chill. Wala, bloodless ang war on drugs natin. Chill lang tayo. Tapos magkakaroon ka ng chief of police na ang drugs? Hindi naman nila gusto mag-addict. Ginagamit lang nila yan, pantrabaho nila. O sige, tanungin ko kayo, paano masusolusyonan yan kung ganyan ang ugali ng mga namumuno sa atin? Di ba? Kailangan natin ng radikal. Kaya nga, nung panahon ni Pangulong Duterte, yung kanyang radical approach in concerning or fighting against crime, matindi ang nagawa sa ating bayan. Talaga nga naman bumagsak ang krimen. Although sa crime index tumaas kasi nga maraming nahuli, maraming napatay. Ang tanong, sino napatay? Hindi, eto na lang, 6 na taon. Nakikita natin sa telebisyon, sino napapatay? Mga adik. Mga nagtutulak. Ngayon, sino napapatay? Hindi, manood kayo ng news ngayon. Kita nyo. Alam mo, kanina nga ang dami ko napapanood na mga news na pambihira naman. Abnormal to sobra. Sobrang abnormal na ito sa Pilipinas. And yet, tayo parang na-immune na tayo. Okay lang yan, ganyan talaga buhay. Ang sa Pilipinas parang survival, matira matibay. Yun ang totoo, matira matibay. Kung may ano ka, talagang patayan to sa patayan. Ganun ang datingan eh. Eto, tuloy natin ha. Go retired na. Ayaw ko nang... Kaya pala, ako sabi nga ni Pangulo, retired siya. Si Pastor Kibuloy, magsisimula pa lang. Subukan natin. Subukan natin siya maging senador. Mga kababayan, ito. I'm asking you, let's try this person. Alam ko, iba sa inyo kahit yung mga Duterte, not all Duterte supporter are somehow convinced on Pastor Kibuloy. Again, separate the faith, separate what he is saying about faith. Ang nyo ngayon, yung kanyang ginawa at nagawa na sa kanyang kongregasyon. Magaling siya. Administrator siya. Magaling siya magpatupad. Magaling siyang to the point, ang daming naiinggit. Kaya nga siya ikinulong, naiinggit. Marami hong nangyari pag-aakusa. Nakita nyo naman, pinabulaanan mismo nung mga kasama na nag-aakusa. Sinasabi nga nila na meron ako napanood na isang Ukrainian Sabi nila, hindi totoo yung sinasabi nito isang Ukrainian. Siya, yung Ukrainian na yon, yung babaeng Ukrainian na yon, hindi na siya membro ng KOJC. Nasa ibang bansa na siya. As a matter of fact, pwede niya nang siraan si Pastor Kibuloy. And yet, hindi niya matiis. Nagpa-interview siya sa SMNI at sinabi niya, hindi totoo yan. Alam nyo, kasi pag kayo may nakausap na mga Ukrainian, Russian, malalim ang malalim ang pinagdaanan yan. Meron tayong mga kilala at mga kaibigan ganyan, mga Russian. Malalim po ang kanilang buhay. Malalim po ang kanilang pinagdaanan sa kanilang bansa. Na minsan, nagkakaroon na sila ng ugaling hindi maganda. Nagiging materialistic na sila to the point that they're selling their bodies. They're trying their best. Lagi. Sila yung mga nababalita ninyo na sasama sa mga basketball player, NBA, tapos with consent, sabihin, agree sila na makipag labing-labing dun sa player, tapos kinabukasan magdedemanda, sasabihin ginahasa sila. Ganun po. May pagkaganon na silang ugali yung iba. Kasi nga materialistic sila Gusto nila ng pera. So, etong Ukrainian na nagsasabi kay Pastor Kibuloy na siya, sinasabing guilty siya, pumalag tuloy yung kasamahan niya. Sinabing hindi totoo yan, puro kabutihan ang ibinigay. Bakit ginaganyan si Pastor? Tandaan ninyo, may perang kapalit yan. May perang kapalit bawat witness. May perang kapalit pagka ikaw ay bumatikos sa taong pinakasumuporta kay Pangulong Duterte. Ayaw ko nang gumulaw. Hindi na ako magpreparado magipag-away. Hindi naman ako takot. But ayaw ko na kasi tapos na ang panahon na binigay ng Diyos sa akin. I was given the responsibility of being mayor, of being a prosecutor,
mayor, president. Hindi, I cannot be the guardian of my people for all time. Pero bakit meron pang gustong bumalik ka? Ayaw ko na. Ayaw ko na rin pumatay. Kasi Pati yung mga vlogger, daming mga O di ba? Diretsuhan eh. Marami yung gustong magsabi na bumalik ka na, ganyan-ganyan. Ayoko na. Ayoko nang pumatay. Oh, ayan na. Diretso na sinasabi. Ayoko nang pumatay. Di ba yan naman ang gusto nyo malaman? Oh, pumapatay ba si Duterte? O ayan, ayoko nang pumatay. vlogger ngayon gusto Duterte, may ibalik. wala Kasi na ang kamay ko. Nagtigas na ako. Ayaw niya pero ang mga tao gusto siyang ibalik. Ayaw ko na. Mga tao Hindi ko na. gusto. Mga vlogger, Sabi nga ako na I would again refer you to the Bible. There is always a time for everything. Time to be born. There is a time to be mayor, and a time to kill, and a time to be peaceful, and a time to be at peace with the world. Yan ang, ito ang talagang, ito ang tinatawag mo na hindi lang knowledge, may wisdom. Kasi ang knowledge, madali yan eh. Yung marami kang alam tungkol sa Biblia, marami kang alam pagdating sa buhay-buhay. Pero ang wisdom, ito yung nagtuturo sa'yo, yung knowledge na yun, i-apply mo na sa buhay mo. Kaya nga sabi niya dito, di ba, tulad nga na sinabi sa Biblia, there's a time for everything. Time to kill, time to be peaceful, time to be mayor. Ganun, tama naman siya. Hindi ho siya, alam nyo, imagine this kung si Pangulong Duterte ay sakim sa kapangyarihan. Rewind natin. 2021-2022. Ang taas ng kanyang trust rating, 80%. Kung siya sakim sa kapangyarihan tulad nung dati, mag-declare lang siya ng martial law, mag-declare lang siya ng malupit na matupit na revolusyon, and he would stay into power, alam mo yun, to continue his term hanggang kingdom come, sabi nga, ika nga di ba? Kaya niya hong gawin yun. Bakit? 80% papalagan mo? Kung ikaw, sabi nga nila, hindi pwede yan kasi may Congress na, di ba, to approve ay martial law. If you are a congressman at that time, and 80% political ang support na Pangulong Duterte sa taong bayan, papalag ka ba? I don't think so. That's a career suicide for you. 80%. Until nung bumitaw siya, 80%. Mantakin mo, kung sakim lang yan, mga kababayan, kung yan ay greedy lang tulad ng mga congressman ngayon sa kapangyarihan at sa pera, di sana tinuloy-tuloy niya na. Pero nga naniniwala siya that there is a time for everything. Time to kill and now is time to be peaceful and relax. Diba? Yan ang Pangulong Duterte. Huwag na nila akong gawin, just don't fuck with me. Kasi kung kalkalin pa ako nila sa ginagawa ko na trabaho ko, at utang ina, talagang babarilin kita, pero sabihin mo na hindi ko na trabaho yan. Huwag mo lang akong takot-takutin dyan, paing kita. Di isa lang tanong ngayon, bakit kinahamon mo na sila? Pailan ninyo ako ng kaso. Bakit hindi kayo pinanalo ng kaso? Bakit gusto nila doon lang sa hearing? Sino ba ito nagtatanong? Tinatanong niya. Bakit kaya sila ganun, Mayor? Ba't di siya tanungin mo yung mga congressman? Hindi. Biro lang. Hanggang dyan lang. Sige, hinamon mo naman na pailan mo na ako ng kaso. Bakit hindi ka pinanalo ng kaso? Inamin naman ang pinatay mo yan. Ayaw ko sumabugok na yan. Mayor, if any should be invited by Trump administration to be one of the consultants for drugs, will you accept that? Ayaw ko na rin. Kasi matanda. Tinatanong siya kung ikaw ba invite ni Trump maging consultant for war on drugs. Do you will agree? Sabi niya, ayoko rin. Alam mo, sa totoo lang, ito yung mga bagay na pwede. Kasi alam natin na malapit si Pangulong Duterte at si Trump. Nag-uusap sa telepono. Di ba?
pwede sana yung mga ganyan, pero wala. Siya talaga, ayun ko na. Maging hambugiro na kasi ako. Hmm. Marami naman diyang ex-drug lord. Yan. Okay. Anyway, final question po ngayon. The issues against you in both the Senate and in the House is always focus on extrajudicial killing Hmm. and Davao Death Squad. Hmm. This started during the time when Laila De Lima was still chairman of the Commission on Human Rights in 2009 to be exact. How come, despite the fact that about 20 years had elapsed, hanggang ngayon, wala silang ebidensya na pinakita sa korte o sa publiko? In the allegation that dito sa Davao, halimbawa, there were 2,000 extrajudicial killing victims nga which was buried in Dilaod, Wari. In Maa. How come up to this time, they have not produced a single piece of evidence? Naging CSR, naging DOJ Justice Secretary, naging Senador. Senador. Hindi ko man, I'm not challenging Senator De Lima to come up with something. Magyayabang na rin ako. Maybe because being a lawyer, mahirap talaga mag-build ng kaso. Parang bahay yan eh. Start a poste, gano'n. Tapos you get to the wall and then to the roof. Mahirap talaga lalo na kagaya ko na mayor. Nakikita niyo yung flow ng tanungan. Pag medyo mababaw yung tanong kay Pangulong Duterte, yung banat niya mababaw din, yung sagot niya. Pero pag malalim yung tanong, malalim din yung sagot niya. Kaya nga depende talaga sa tanong eh. Kung gusto mo lang ng soundbites, asarin mo lang si Pangulong Duterte, i-provoke mo lang. O, di ba? Pero dito, tama eh, lalim ng sagot niya eh. Kung alam mo yun, ayoko naman naturuan si De Lima kung papaano, tsaka mahirap talaga mag-build ng cases. Kasi ang tinatanong dito, bakit parang walang nagawa si De Lima eh. Actually, you can transform that kind of question into provoking para ang sagot ay soundbites lang. Pero since malalim yung tanong nung nagtanong, yung laging kasama ni Pangulong Duterte, malalim yung tanong niya, malalim din yung sagot niya. Pero siguro kung ang tanong mo dyan, ba't sa tingin mo walang nagawa si De Lima sa war on drugs? Baka sabihin niya, ganito lang yan. No, siguro dahil kay Dayan o something like that. Ibig sabihin, mababaw na tanong, mababaw na sagot. Pero pag malalim ang tanong, malalim din sumagot si Pangulong Duterte. Wala man akong naalaala na pinatay ko na banhaw na nag-resurrect. Hindi biro. Hindi. Ewan ko, because siguro baka naawa rin ng Panginoong Diyos na ayaw ako bigyan ng problema kasi sa katandaan ko ngayon at this age, baka he might really want to spare me of gusto na lang ng Diyos siguro maligaya ako. Ganito na lang, for whatever there was or ano ang nangyari o anong sinabi nila na ginawa ko, kaya yung sa Dumoy, inubos ko talaga. I did it because I had to do it for my country. Yun. Ayun lang yun. Simple. Di ba ho? I did it because it is for my country. So whatever. Kaya nga ready ho siyang humarap eh. Ready ho siyang humarap sa hustisya o sa justice system ng ating bayan. Kaya nga paulit-ulit niya sinasabi, bakit hanggang ngayon wala pang demanda?
Yun lang naman sa kanya eh. Gusto nyo ng something. O ito, idemanda nyo na ako sa hustisya o sa justice system ng Pilipinas. Hindi ho sa kamara. Hindi ho judge yan eh. Mga idiot ho yan eh. Hindi, naniniwala ho ba kayo na mga idiot yung mga congressman natin? Alam mo, hindi sa maraming dahilan kung bakit ka idiot eh. Idiot ka kasi sumisip-sip ka sa leader ninyo. Idiot ka kasi talagang idiot ka. Ano ibig sabihin nun? Bobo yung pagtatanong mo eh. Wala sa hulog na yung mga tanong ninyo. Saan ka nakakita? Natatanungin mo yung resource person, tapos sasabihin mo, sumagot yung resource person at iba na ang sagot doon sa gusto mong marinig. Bigla mo na lang iko-contempt. Sana hindi ka na lang nagtanong. Kung meron ka na palang konklusyon sa buhay mo, may konklusyon ka na sa mga pangyayari o dun sa tanong mo, ba't ka pa nagtanong? Parang kayo yung mga jowang naghahanap ng gulo. Yung alam mo na yung sagot pero nagtanong ka pa. 'Di ba? Nahuli mo na. Pero tinanong mo, saan ka galing? Galing ka na doon sa opisina, may chinuchok-chak yung jowa mo, yung asawa mo, 'di ba? Tapos tatanong mo pa, saan ka galing? Alam mo na yung sagot eh. Pag nag-iba pa ng salita, yari pa. Saan ka galing? Sa istasyon ng tren. O kaya naman sa istasyon ng bus. Hindi, you understand what I mean? Na ganun no ka-idiot ho itong kamera natin. Kaya naman hindi na dapat talaga umattend si Pangulong Duterte doon. Kaya tama yung mga sinasabi ni Duterte tungkol ho dito sa bakit hindi siya a-attend. Nasabi niya na lahat ng gusto nila marinig. Nandyan na ho yan. Yung sa ICC, wala naman hong kwenta yan. Paulit-ulit. Mga kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. Baka diretso na ako sa kulungan. Magandang araw mga banateros, nandito pa rin po tayo ngayon sa Japan pero maghahatid pa rin po tayo ng balita. Kasi ho, alam nyo, isang bagay ho ang marirealize mo talaga pag nasa ibang bansa ka. Hindi lang ho dito sa Japan, ngunit ho sa ibang bansa ho, pagdating ho sa kalamidad. Diba? Yung response ng gobyerno doon sa kalamidad. Sa atin ho kasi, tayo ang bansang nagre-react lang. Reactionary ho tayo. Diba? Sa ibang bansa ho, they're already prepared before pa dumating yung calamity. As a matter of fact, dito nga po sa Japan, diba, alam po natin na ang earthquake dito ay madalas. As in, madalas po. So, lahat po talaga ng mga building dito, in-equip na nila sa disaster ng earthquake. So, yung kanilang mga foundation ng kanilang building, iba talaga. So, ibig sabihin, prepared ho sila. Prepared ho sila sa anumang sakuna. And they're preparing their student. Part yun ng kanilang curriculum, yung paano mag-survive during earthquake. As in, lahat ho talaga ay preparedness ang kanilang inilalagay ho sa kanilang bokabularyo. Sa gobyerno po natin, nakita naman po natin yung pahayag ng ating Pangulo na tila hindi alam ang gagawin. At ang sinabi pa nga niya ay dapat daw intayin muna natin mawala yung baha para makapasok. Samantalang meron naman po tayong budget sa Pag-asa kung saan somehow fino-forecast ho yung weather. At alam naman natin days before, bago ho magkaroon